Amen. So, praise the Lord. Para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 38, day 6. Amen. Sa mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Matthew 16:18. Upon this rock, I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. So maganda itong verse na ito. Ito yung unang pagkakataon na yung salitang church ay nabanggit sa New Testament. Matthew 16:18, kung saan sinabi ng Panginoon, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking eklesiya. Kung tutusin, na merong iba't ibang interpretation itong verse na ito. Siyempre sa ating luma at kinagisnang relihiyon, ang sabi, yung bato daw ay si Pedro. At kalaunan, na-realize natin na hindi talaga. Upon this rock. Pag pinansin niyo yung construction ng sentence, upon this rock, merong rock na binabanggit dito. Okay, na pinakita bago sinabi itong verse na ito. Tama ba? Sa ibabaw ng batong ito. So, ibig sabihin, yung bato ay somehow nakita sa unang bahagi nitong verse na ito. So, ano ba yung kwento dyan? So, bibigay ko sa inyo yung kwento, bakit nagkaroon ng rock dito. Ito yung time na tinanong ng Panginoon si Pedro, sino ba ako? Sabi ng mga tao. Sabi ni Pedro, ikaw daw ay si Elijah. Ikaw daw ay si, you are Elijah, or you are John the Baptist, or you are one of the prophets. Yan ang mga sinasabi ng tao noon. Of course, walang kabuluhan yun. Sapagkat karamihan, yung mga binabanggit nila, ay mga patay na yon na propeta sa mga nagdaang panahon. At para bang sinasabi nila, bumalik uli si Elijah, bumalik uli si John the Baptist, o bumalik yung mga propeta, ikaw yan. So mali yan, hindi yan totoo. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, bumaling naman siya kay Pedro. Ikaw, sino ba ako? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. So, nalugod ang Panginoon. Tama, ang ganda ng sagot niya. Na ang isang ito ay walang iba kundi si Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. So, He is the Son of God. At sa Biblia, pag sinabi mong Son of God, this is God. Ganun yan. At dahil dyan, sabi ng Panginoon, etong pahayag mo ay isang revelation na hindi mo nakita sa laman at dugo. Ito ay pahayag ng Ama na binigay sa iyo. So, ibig sabihin, itong dineclare ni Peter ay isang pahayag na binigay ng Ama sa kanya upang makita niya na ang isang ito ay si Kristo mismo. At si Kristo ay ang anak ng buhay na Diyos. So, yan yung background niya. At mula dyan, sinabi ng Panginoon, upon this rock. So, ibig sabihin, yung rock dyan ay yung revelation na natanggap ni Pedro. Na ito ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. At mula sa revelation na yan, sabi niya, itatayo ko ang aking eklesiya. Si Kristo na anak ng Diyos. Okay, yung bato na yan. At kasama na yung pagkakita ni Pedro sa kanya. So ano bang sinasabi rito? So mga kapatid, kung walang revelation, walang basihan, walang pundasyon upang itayo ang eklesiya. Katulad natin ngayon, kung malabo ang ating pagkakilala sa Panginoon, hindi natin siya kilala, hindi tayo magkakaroon ng isang pundasyon para itayo
ang eklesiya. Kailangan kilala mo ang Panginoon. Okay. Tapos kasunod nito, binanggit na ng Panginoon, and the gates of Hades shall not prevail against it. Na ang mga pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig dito sa eklesiya. Amen. So yung pangalawang verse, Revelation 20:14, and death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. So dito naman, pinabanggit sa atin na yung kamatayan at Hades ay inihagis sa dagat-dagatang apoy. So yan, dalawang item na yan. So sa katapusan, itong dalawang item na ito, ang Hades at ang lake of fire, ay ang Hades at ang kamatayan at ang Hades ay ihahagis sa dagat-dagatang apoy. So kahapon binabanggit natin yung susi ng kamatayan at ng Hades nasa kamay ng Panginoon. At dito naman binanggit na yung mga item na yan, katulad ng kamatayan at Hades, sa kahuli-hulihan, ano na yan, ihahagis na sa dagat-dagatang apoy yan. Basura lang yan. Amen. Okay. Tapos binanggit niya, yung lake of fire is the second death. The lake of fire. So ang lake of fire ay ang pangalawang kamatayan. So yan ang pangalawang kamatayan. Malupit yan. Amen. So magbabasa na ako. Matthew 16:18, gates of Hades refers to Satan's authority or power of darkness, which cannot prevail against the genuine church, built by Christ upon the revelation concerning Him as the rock. Okay? So, build upon. So, yung rock dyan, sinabi rito, okay, Christ, okay, and the revelation, okay, concerning Him. So, hindi lang si Christ, kailangan may revelation. Katulad ni Pedro, may revelation. Si Kristo, okay, at ang revelation tungkol sa Kanya. So, magkakaroon ng rock. Magiging pundasyon ng pagtatayo ng eklesiya. Okay. With stones such Peter, a transformed human being. At hindi lang yung rock na revelation ni Christ. Dapat meron ding stone na itatayo doon sa rock na yon. So si Peter, ang ibig sabihin naman niya ay stone, bato. Pinalitan ng Panginoon yung pangalan niya, bato. At ang bato rito ay batong na transforma, hindi ordinaryong bato. Dapat ikaw ay isang bato, pero dapat na-transform ang bato upang maging material sa pagtatayo ng Panginoon. So dito, binigyan tayo ng magandang larawan ng pagtatayo. Una, yung pundasyon. Ito ay revelation of Christ. Pangalawa, yung tao. Para siya maitayo, dapat siya ay transformed stone. Katulad ni Pedro. Amen. This word of the Lord indicates also that Satan's power of darkness will attack the church. Hence, there is a spiritual warfare between Satan's power, which is his kingdom, and the church, which is God's kingdom. Amen. So, kanina binanggit sa atin na yung gates of Hades, ang gates of Hades ay ang kapangyarihan ng kadiliman ni Satanas. So, yan ay sagisag ng kapangyarihan. Kasi yung gates of Hades, ano yan eh? Ang laman yan, mga patay eh. So, ibig sabihin, dinadala ni Satanas ang mga tao sa kamatayan. Kaya ang Hades ay ang kapangyarihan ng kadiliman na ginagamit ni Satanas ngayon. Kapag ang Hades ay nabuksan sa iyo, hindi ka man patay physically, magiging spiritually dead ka. So yan ang epekto ng Hades sa mga believer. At dahil dito, okay, nagkakaroon ng labanan. Okay. Sa pagitan ng
kaharian ni Satanas at ng kaharian ng Diyos. So yan yung pinakita sa ating eksena. Merong nagaganap na labanan. No, ito ay ang labanan sa dalawang kaharian, ang kaharian ni Satanas at ang kaharian ng Diyos. At sa panig ng kaharian ni Satanas, ang ginagamit niya ay yung pintuan ng Hades na sumasagisag sa kapangyarihan ni Satanas, no, sa kadiliman. Kapangyarihan ng kadiliman. Na kanina sinabi ko, yan ang kapangyarihan niya upang dalhin ang mga tao sa kamatayan. Sapagkat kapag ang tao ay nabubuhay sa kasaklawan ng kamatayan, wala siyang silbi sa Diyos. Hindi siya magagamit ng Diyos. Amen. On the dome of the St. Peter's Cathedral in Rome, there are written some words from Matthew 16:18, I will build my church upon this rock. However, the last part of this verse, and the gates of Hades shall not prevail against it, is not written there. Kasi binanggit yung verse Matthew 16:18, upon this rock I will build my church. Yan pala ay may quotation dun sa St. Peter's Cathedral na nakalagay, I will build my church upon this rock. Kaya lang, pinupunan ng ating brother, yun nakalagay, yun lang, bitin. Walang nakalagay na, and the gates of Hades shall not prevail against it. So, at tapos sinabi niya rito, salamat sa Panginoon, sa atin, sa Lord's Recovery, ang church natin, okay, ay isang church whose gates of Hades shall not prevail against it. Kompleto. Amen. Dapat idugtong mo yun. Sasabihin mo, Brother Danny, ano bang ginagawa ng Panginoon ngayon? O, ito ang sagot. Okay. The Lord is building His church. So, yun yung first part. Kailangan dagdagan mo. And the gates of Hades shall not prevail against it. Yun ang kompleto. Kasi merong war. Pero yung war na yan, ginagamit niya yung gates of Hades na hindi mananaig. Hindi mananaig yun. Amen. So today's reading na ako. In Revelation 20:14, the lake of fire is the trash can for the entire universe, into which all negative things, including death and Hades, will be cast. Death will be the last enemy destroyed by the Lord. Amen. So yung lake of fire, kanina sinabi sa atin ay second death siya. Second death. Pero dito sinabi, yan lake of fire, ano yan trash can ng buong sansinukob. Trash can, basurahan. Usually, ano ba tinatapon natin sa basurahan? Mga basura. Walang mga kwentang bagay, basura. No? Kaya gagamitin ng Diyos ang lake of fire upang i-dump, ihagis dyan ang lahat ng mga negatibong bagay sa buong sansinukob. At ang huling dalawang item na ilalagay niya dyan ay kamatayan at Hades. Sapagkat darating ang panahon, wala na. Hindi na kailangan ng mundo ang kamatayan. At wala na rin power yan. Ngayon, wala na siyang power, kaya lang, dadating ang panahon na hindi mo na talaga siya makikitang iiral pa. Di ba? Ang kamatayan at ang Hades. So, pati Hades, wala na rin siyang silbi ngayon. Sa panahon na yan, wala na rin siyang silbi. Sabagat pansamantala, ang Hades ay ginagamit naman ng Diyos. Lahat ng mga namatay, dyan niya muna nilalagay. May mga tao kasi naalala ko na nagdudunong-dunungan sa Biblia. So naalala ko na nandun ako sa isang lugar, binanggit ko yung Hades bilang isang lugar na kung saan nilalagak ang mga namatay. At binanggit ko meron siya 2 section.
comfortable, uncomfortable. At binanggit ko yung kwento tungkol kay Lazarus at rich man. So, biblical lahat yung sinabi ko. So, nung matapos ako magsalita, meron pala isang nakinig doon. May nakinig. At nung wala na ako, nagdunong-dunungan. Sabi niya, mali. Yung Hades, impyerno yan, lake of fire yan. Bakit niya sinasabi na yung mga namatay, pati yung mga believer, nandiyan dyan? Naku, mali yan, mali. So, minsan may mga ganyang tao na medyo nalilihis. Siguro, nagbasa rin, pero hindi malinaw ang pagkabasa. Sabi niya, lake of fire daw yung Hades. Pero dito sa Revelation, sabi niya, yung Hades ay itatapon sa lake of fire. So kung yung Hades ay lake of fire, bakit mo itatapos yung lake of fire sa lake? Bakit mo itatapon yung lake of fire sa lake of fire? Parang hindi tumutugma. Kapag sinabi mo na yung Hades ay ilatapon, ikakas sa lake of fire, ibig sabihin yung Hades ay hindi lake of fire. Hindi siya lake of fire. Kung lake of fire siya, hindi logical na sabihin yung Hades na lake of fire ay itatapon sa lake of fire. Okay, kaya yun lang naman, kinikwento ko lang naman. Na minsan may mga taong medyo nagmamarunong pag wala ka. Amen. So maganda sana kung sinabi niya yan, nandun ako, na i-point ko sa kanya yung verse na yan. Para eye-opener din, nakatulong. Amen. In the first deaths, so kanina binanggit natin na sa Biblia kasi merong first at second death. Unang kamatayan at pangalawang kamatayan. So dito pinaliwanag niya ano yung first death, ano yung second death. Okay. So in the first death, so ito yung unang kamatayan. The soul and spirit are separated from the body, and in the case of the unbelievers, are kept in the suffering section of Hades. So, yun yung first death. Mabilis yan. Naintindihan nyo ba? So, ganito ibig sabihin yan. Ang unang kamatayan ay ang kamatayan ng katawan ng tao. So, pag namatay ang isang tao, namatay yung kanyang physical na katawan. No? At ito ay hahantong sa paghihiwalay ng katawan mula sa espiritu at kaluluwa. So maghihiwalay na yan. So bakit ba namamatay ang tao? Kasi naghiwalay eh. Pag nahiwalay na yung iyong kaluluwa at espiritu sa iyong katawan, ang katawan mo magiging bangkay. So yan ang ibig sabihin yan. Kung tutusin, scientifically, ang tao kasi namamatay dahil sa sakit. At dahil sa pagtanda, pag tumanda na ang tao, ang katawan niya ay tumatanda, humihina, nagkakasakit, at umaabot na namamatay na yung physical na katawan. So yun yung scientific definition ng death. Nasira na yung mga organ. Okay, so hindi na maka-exist yung body, namamatay siya. So tama din naman yan. Pero spiritually, ang sanhi ng kamatayan talaga ay ang paghihiwalay ng katawan mula sa kaluluwa at espiritu. No? Sabagat sinasabi sa atin na ang tao ay may tatlong bahagi, espiritu, kaluluwa at katawan. So, nung nilikha ng Diyos ang tao, ito yung paglikha niya, i-narrate ko sa inyo. Unang-unang nilikha niya, yung body. Nilikha niya yan mula sa alabok. Hinugis ng Diyos yan, na hugis tao. Parang magaling ang Diyos, artist din. Lagyan niya, kumpleto yan. Nagawa niya yan mula sa putik. Merong ilong, bibig, lahat. Pero, lupa yan. No? Ang ginawa ng Diyos, yung hininga sa loob niya, ihininga niya sa ilong ng tao. At nung maipasok yung hangin na galing sa Diyos, hininga ng Diyos,
yung tao ay naging isang buhay na kaluluwa. No? Pero yung hininga na yun, na nanggaling sa Diyos, yun ang naiporma bilang espiritu ng tao. Saan nanggaling yung espiritu ng tao? Ito ay nanggaling mula sa hininga ng Diyos na ihininga niya sa ilong ng tao. At nailikha yung espiritu ng tao. At yung espiritu ng tao, nung siya ay sumanib doon sa katawan, naibunga yung kaluluwa ng tao. So, ganun. Kaya naging isang buhay siyang kaluluwa. So, ganyan ang pagkalikha ng Diyos. Kaya, sa panahon naman ng kamatayan, yung espiritu ng tao at kaluluwa, hihiwalay sa kanya. Pag humiwalay, magiging bangkay yan. At katagalan, babalik yan sa lupa kung saan siya nanggaling. So, yan ang unang kamatayan. At naniniwala ako, maski anong grabe ng sakit ng tao, pag yung kanyang espiritu at kaluluwa, intact pa rin, buhay pa yan. So, kailan mamamatay yan? Pag yung espiritu niya at kaluluwa, humiwalay na. Iniwan na niya, nag-separate na yung dalawa. Maging bangkay na yan. So, ganon. Kung tutusin, ang isang tao, maski gaano siya kalusog, malakas siya ngayon. Pag yung kanyang espiritu at kaluluwa, iniwan yung katawan niya, mamamatay siya dyan. Kaya ang sanhi ng kamatayan ay ang paghihiwalay ng katawan sa espiritu at kaluluwa. So, espiritu at kaluluwa, hindi namamatay. So, pagkatapos na ang tao ay maihiwalay dyan, yung kanyang katawan, yan ang ililibing. At ang tanong, so Brother Danny, saan pupunta yung kanyang kaluluwa at espiritu o espiritu at kaluluwa? Magkasama yan. So, yan yung sinasabi natin, pupunta siya doon sa lugar ng Hades. Hades. Kung yung namatay ay unbeliever, pupunta siya doon sa section ng suffering na pinuntahan o kinalagyan ng rich man doon sa Luke, I think Luke 16. Yung rich man, ang init, ang ano, kasi unbeliever siya. At kung believer naman yung namatay, pupunta siya doon sa comfortable section na kung saan nailagak si Lazarus. Maayos. Diba? Wala siyang pagdaing. At kasama pa niya si Father Abraham. No? At lahat ng mga believer, no, na namatay, nandoon lahat ang kanilang spirito at kaluluwa. So, yan ang unang kamatayan na binabanggit sa atin. Ito. Amen. In the second death, the soul and spirit of the unbelievers, after being rejoined to their body in resurrection, are cast with their body into the lake of fire. This means that the unbelievers' whole being, spirit, soul, and body will perish in eternal torment in the lake of fire. So ito naman sa second death. Ang pumapasok lang sa second death ay unbeliever. Unbeliever lang ang makakaranas ng second death. So ano mangyayari? Ganon din. Okay. Mamamatay ang unbeliever kapag nag-separate na yung kanilang soul and body mula sa kanilang katawan. So naghati na yan. Namatay na yung unbeliever. At yung kanyang body, dadalhin sa sementeryo, ililibing, babalik na sa lupa. Yun. At yun naman kanyang spirito at soul, hindi namatay. Dadalhin din sa Hades. Pero hindi doon sa comfortable section, kundi doon sa uncomfortable section. So si Lazarus, naligtas, yung kanyang spirit and soul, nandun sa comfortable section. Yung rich man, hindi naligtas, yung kanyang spirit and soul nandun sa uncomfortable section. At sinabi sa atin, sa pagitan, merong gulf, merong bangin, na hindi pwedeng tumawid ang sino man. So, ganun ang description ng Hades. At hindi yan lake of fire. Hindi yan lake of fire.
Yan ay pansamantalang lagakan ng mga kaluluwa at espiritu ng mga namatay. Okay. Kapag ang namatay ay unbeliever, uncomfortable section. Pag ang namatay ay believer, comfortable section. Okay. At aantayin nila ang pagbalik ng Panginoon na kung saan hahatulan ng Panginoon ang mga patay at buhay. Bakit buhay? Kasi may buhay pa naman pagbalik ng Panginoon eh. Hahatulan yan. So, ang mga patay naman, yung unbeliever, to, bibigyan uli ng katawan. Kala nyo, tapos na yan, ha? Bibigyan uli sila ng katawan. Okay. At muli magsasanib yung spirito at kaluluwa dun sa katawan ng unbeliever. Magiging tao uli siya, may spirito at kaluluwa. Kaya lang, dahil unbeliever siya, ihahagis siya sa dagat-dagatang apoy. Kasi hindi siya nanampalataya sa Panginoon. No? At yan ang second death. At yan ang kanyang espiritu, kaluluwa at katawan sama-sama sasaktan ng ikalawang kamatayan. Ang lake of fire, which is the second death. May first, may second. At gaano katagal siya mananatili sa lake of fire? Gaano katagal? Forever and ever. Ganun katagal. So, I hope malinaw kayo sa first and second death. Amen. O ito naman, in the four Gospels, Christ was mild, gentle, and kind. When he looked at people, they felt love. In the Gospel of John, Jesus looked at people and wept. He truly captured people by his loving look. The same Christ, however, appears differently in the book of Revelation. So ito naman ay paghahambing ng Kristo, okay, ng itsura ng Kristo sa Gospel at sa Revelation. So sinasabi sa atin, sa Book of Gospels, si Kristo ay mild. Mild. Ibig sabihin siya ay maamo o yun, maamo, mild. Okay. Gentle. Maamo, mild, gentle. Okay. Ano pa? Kind. Okay. So, ano niya, madaling malapitan. So, parang ganun. Okay. When he looked at people, he felt love. So, pag tinignan niya yung mga tao, nadadama nila ang kanyang pag-ibig. Okay. Tapos sa Ebanghelyo, binabanggit din na ang Panginoon ay nanangis at kanyang binibihag ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang paningin na punong-puno ng pag-ibig. Panahon ng gospel kasi yan. So, sa gospel, napaka-amo ng Panginoon, napaka-mapagkumbaba niya, napaka-gentle, napaka-mild, ng mababang loob, puno ng pag-ibig ang kanyang approach. Yan ay sa gospel. Oo. Okay. Pero sabi sa atin, pagdating sa Revelation, etong Kristong ito, ang kanyang itsura ay iba. Okay. He has 7 eyes, which are like a flame of fire, burning and shining. In the gospel, his most intimate disciple could even recline on his bosom. However, when John saw him again in Revelation, he was frightened and fell at his feet as dead. Parehong Kristo yan. Sa Ebanghelyo, napaka-mild, mapagmahal, iniyakan pa niya yung mga unbeliever. Napaka-lapit ng kanyang tsura. At pag tinignan ka, parang feeling mo, mahal na mahal ka niya. Pero itong Kristo, pagdating sa aklat ng Apokalipsis, ang kanyang mata ay katulad ng apoy.
flame of fire, nakakatakot na yan. Oh, pagkakita ka ba ng tao na yung mata parang apoy, nagliliyab, kikilabutan ka dyan. Oo. Kaya si John, doon sa gospel, napaka-close niya sa Panginoon. Umaano pa siya. Recline, nakahilig pa siya sa Panginoon. Ang lambing-lambing niya sa Panginoon. Kasi yung Panginoon, ang lambing din ng panahon na yun. Parang napaka-close. Pero, nung nakita ni John, same John ito sa gospel, nung nakita niya ang Panginoon sa Revelation, kinilabutan siya. Nanigas siya na parang patay sa takot. Ibig sabihin, nakita niya ang Panginoon. Hindi niya kinaya. So, yan yung comparison. Amen. Luke 4:22 says that words of grace proceeded out of his mouth. But Revelation tells us that a sharp two-edged sword proceed out of his mouth. So sa gospel binabanggit sa atin na ang salita ng Panginoon ay punong-puno ng biyaya. Okay. Words of grace yan eh. Yan ang lumalabas sa kanyang bibig. Kasi pag sinabi mong pananalita ng biyaya, ito ay ang mga pananalita ng pabor. Pinapaboran ka. Biyaya yan eh. At binabanggit ang mga pagpapala para sa iyo. Napakasarap pakinggan ang words, ng ganyang words. Pero, pagdating sa Revelation, Apocalypse, ang kanyang pagsasalita ay katulad sa isang tabak na may 2 talim. Actually, binanggit din yan sa Hebrews. Sinabi niya sa Hebrews, yung salita ng Panginoon ay katulad ng isang tabak o sword na may 2 talim for the dividing of the spirit and soul. No, para siyang nag-e-expose. Kasi bakit ba 2 talim? Bakit kailangan hatiin ang espiritu at kaluluwa? Ang dahilan nito upang i-expose ang kaluluwa. Ipakita yung mga nakatagong bagay sa kaluluwa. Ihantad. Hatulan ang mga makakaluluwang mga desire ng tao. Kumisan ang tao, ang dami niyang bagay sa loob ng kaluluwa na nakatago. Maging siya, hindi niya masyado nakikita. Katulad ng mga pabor sa sarili, mga makalamang intensyon. No? Na minsan natatakpan, akala mo espiritu. Pero meron palang hidden agenda. Meron mga hidden motive. At yung mga hidden motive na yan, nandun sa kaluluwa. Subalit pag dumating ang salita ng Panginoon, boom! Pag nag-separate yan, kitang-kita yung mga nakatagong ambisyon, nakatagong plano, mga desire na hindi mo nakikita. Sapagkat natatakpan ng espiritu na para bang nagiging mga makadiyos na bagay. Pero sa Revelation, boom! Talagang ang kanyang pagsasalita, ihahantad ka. Wala ka nang masasabi. Amen. Okay, ito pa. Moreover, John 1:29, he is introduced as the Lamb of God. But in Revelation 5:5, he is called the Lion of the tribe of Judah. Amen. So, anong sinasabi rito? Okay. Sa John 1:29, ano siya? Lamb of God. Kordero. Pag sinabi mong kordero ng Diyos, maamong hayop yan. Pwede mong hawakan. At hindi mabagsik, napakaamo. Sapagkat siya ay hain sa kasalanan. Pero pagdating sa Revelation, anong meron? Lion of the tribe of Judah. At ang aspekto ng Panginoon, bilang lion, ay ang kanyang pagiging mabagsik sa kanyang kaaway. At yan ay makikita sa aklat ng Revelation. Ibig sabihin, mabangis siya dyan. Lalo na kay Satanas. Sa tao, kordero, sapagkat ang kanyang layunin ay iligtas ang tao. Tubusin sila, kaya kordero siya. Pero pagdating sa kaaway,
siya ay katulad ng leon, no, para sakmalin yung kanyang kaaway. Katulad, ilagay sa kamatayan ang kaaway, sa lake of fire. Amen. Amen. Okay. So, ang sabi rito, the book of Revelation unveils Christ to us, not in a common way, but in an extraordinary way. Revelation continues the Gospels and the Epistles, but it does not reveal Christ according to the Gospel and the Epistles. So, magkaiba. Si Kristo na naihayag sa Ebanghelyo at sa mga sulat, no, ay nagpapatuloy sa aklat ng Revelation. Subalit ang kanyang anyo, ang kanyang pagpapakita sa aklat ng Revelation ay kaiba sa kanyang pagpapakita sa Ebanghelyo at sa mga sulat ng apostol. Amen. In Revelation, he is not a small, gentle, kind, patient, silent, and suffering Christ. So, hindi na siya ganun. Sa gospel lang yan. So, sa gospel, siya ay maliit, gentle, kind, patient, silent, suffering Christ. Ayan, parang kayang-kaya. Pero pagdating sa Revelation, he is a bold, fierce, rich, burning, and living Christ. Ano siya? Matapang, mabagsik, mayaman, nag-aapoy at buhay na buhay. So yan ang nakita ni John sa aklat ng Revelation. At sa Revelation din, binanggit na siya ay sevenfold intensified. Pinalakas ng 7 ulit. Amen. If we experience the Christ unveiled in Revelation, we will be in life, enjoy His victory, praise Him, and shout for joy. Amen. Kaya pag nakita mo si Kristo sa aklat ng Revelation, mare-revitalize ka. In life ka, vital ka. Okay? May tatamasa sa kanyang tagumpay. Ibig sabihin, dadala ka sa tagumpay, sa pagtatamasa sa kanyang tagumpay, pupurihin mo siya, mapapasigaw ka sa kagalakan. Which walang ganyan sa gospel. Amen. So if we consider the picture of Christ in Revelation 1, we will see that this chapter presents a fierce Christ. His eyes are as a flame of fire. His feet are like shining bronze, as having been fired in a furnace. His voice is as the sound of many waters, and out of his mouth proceeds a sharp two-edged sword. So, yan ang kabuuan ng itsura ng Panginoon sa Book of Revelation. Iba na, iba na. Nakakatakot na. Nakakabuhay. No? At hindi ka na pwedeng hihina-hina, kundi i-revive ka ng kanyang itsura pag nakita mo siya. Ang isang believer kasi dapat magkaroon ng adjustment. Kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, siyempre ang una mong mababasa ay ang gospel, ang epistle. No, napakalambing mo sa Panginoon. Pero pagdating ng huling aklat ng Biblia, ang Apokalipsis, dapat naka-adjust ka na. Meron ka ng takot, meron ka ng pagpapalakas, okay, meron ka ng pag-iinit, no? At ikaw ay binubuuan na para maging isang mandaraig. Ibig sabihin, nag-progress ang Panginoon mula sa gospel tungo sa aklat ng Revelation. At tayo, dapat meron din progression ng ating pamumuhay bilang believer. Kasi sa panahon ngayon, marami mga believer, pero andun lang sila lagi sa gospel. Gusto nila ng grace, mga favor, redemption, maski na-redeem na, forgiveness of sins, maski na-forgive na, o manampalataya uli, maski naman nanampalataya na,
maligtas uli, maski naligtas na. Parang umiikot lang sila sa ganyang buhay. No? Pero ang mga believer na nakapasok sa aklat ng Revelation, iba na. Anong sinasabi diyan? Transformation. Sanctification. Growth in life. Ibig sabihin, nare-revive na siya dyan. Iba na ang kanyang buhay. At ang kanyang layunin, no, ay makipag-cooperate sa sevenfold intensified spirit for the constituting of the overcomers upang siya ay maihanda sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Amen. Okay. His eyes as a flame of fire, his feet. Okay. Okay. So sabi dito, we must have a new impression of Christ. Christ, the Son of Man, who is walking in the midst of the local churches, is living, burning, and fierce. Okay. So we need to have a new impression. Magbago tayo. No, mag-iba na ang ating pananaw sa Panginoon. He is gracious, yet He is terrifying. Gracious naman ang Panginoon hanggang ngayon. Siya ay maluwalhati hanggang ngayon. Pero, terrifying, nakakatakot na rin. Because the days are so dark, evil, and dead, we need a fierce Christ. Bakit? Sapagat ang panahon ngayon ay panahon ng kadiliman. Di ba? Ang internet, puno ng kadiliman. So, hindi na pwede yung Kristo na mapagkumbaba, ganyan. Kailangan na ng isang Panginoon na mabagsik at nakakatakot. Fierce, amen, and terrifying. Okay, so we need a fierce Christ. If we contact the Christ in Revelation, we will not be cold, but burning. And we will not be silent, but we will shout to praise Him. Hindi ka napatay. Yung mga patay na believer, laging mataimtim, tahimik, parang laging, nagme-meditate. Pero dito, pag nakita mong Panginoon, you will praise Him and you will shout for joy. Amen. Oh, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Pinakita mo ang iyong sarili sa aklat ng Revelation. Nais namin sumulong, Panginoon, sa aming buhay Kristiyano mula sa Ebanghelyo, sa mga epistle, tungo sa aklat ng Revelation, na kung saan makita namin ang iyong mga mata, makatulad sa apoy. Makita namin, Panginoon, na ikaw ay katulad sa tansong binuli. At makita rin namin, Panginoon, na ikaw ang isa na lumalakad sa mga gintong patungan ng ilawan. Panginoon, makita ka namin sa aklat ng Revelation. Buksan mo ang aming mga mata. Pasulungin mo kami. Amen.